Magandang araw. Ako si Ari mula sa Israel, Linggo. Una ng Marso 2026 at ito ang ikalawang update matapos ang magkasanib na pag-atake ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran. Salamat sa video. Taliwa sa iniisip ng marami, lalo pang tumitindi ang labanan habang lumilipas ang mga oras. Pinag-uusapan natin dito ang isang tunay na decapitation strike sa rehimen ng Iran, kapwa Washington at Jerusalem. Pati na rin ang mga Iranian media ay buong kumpirmadong inihayag na ang pinakamataas na lider ng Iran, si Ali Khamenei, ay napatay. Kasama ng 2 dosenang matataas na opisyal, pinag-uusapan natin ang 48 matataas na opisyal sa unang pag-atake pa lang. Ang mga pinununo ng rehimen na napatay at nakumpirma hanggang ngayon, bukod kay kataas-taasang leader Khamenei, ay si Mojtaba Khamenei, na anak ng kataas-taasang leader na si Khamenei, na itinalaga bilang natural na tagapagmana ng kanyang ama at napatay din kasama niya kahapon. Pagkatapos ng pagkamatay ng kataas-taasang leader, si Ali Khamenei, agad na sinimulan ng rehimen ng Iran kaninang umaga ang prosesong konstitusyonal ng paghalili at nagtalaga ng pansamantalang konseho ng pamumuno upang gampanan ang mga tungkulin ng posisyon habang pumipili ng bagong lider. Dahil namatay na rin ang kanyang anak. Isa sa mga pangunahing miyembro ng triumvirate na ito ay si Ayatollah Ali Reza Arafi, na napili bilang pansamantalang lider ngayong araw, na malinaw na naging dahilan para maging target siya ng Israel. At ayon sa ilang mga source ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon, tila napatay siya sa mga pag-atake ngayong gabi. Kaya malamang na makikita natin ang nangyari noon sa pamunuan ng Hezbollah na sa loob lamang ng 1 linggo ay nagkaroon ng 4 na lider. Matapos ang pag-eliminate kay Nasrallah, mas mabilis inililigpit ng Israel ang mga kahalili kaysa magtalaga ng bago. Sige, makinig mabuti dahil matapos ang mga pag-atake ngayong gabi. Kinumpirma ng IDF na ang dating presidente ng Iran na kilalang-kilala si Mohammed Ahmadinejad ay napatay rin sa isa sa matitinding pambobomba na naganap sa Tehran. Si Ahmadinejad din ang mismong nagsabing ilang taon na ang nakalipas na mawawala sa mapa ang Israel sa pamamagitan ng kamay ng Iran. Isa siya sa mga matitinding tagapagtaguyod ng paggawa ng nuclear bomb ng Iran. At ang lakas ng pag-atake ng pinagsamang puwersa ng Israel at Estados Unidos ay talagang nakapipinsala para sa interes ng rehimen ng Iran sa lahat ng aspeto. Masasabi natin, si Netanyahu ngayong araw ay nagsabi ng isang pahayag na hindi pwedeng palampasin. Sinabi niya, ang ating mga puwersa ay nasa puso na ngayon ng Tehran. Iyan, sa simpleng salita, sa katotohanan ay nangangahulugang may mga napakatumpak na operasyon sa mga sentro ng pamumuno at mga eksaktong pag-atake na isinasagawa laban sa utak ng rehimen. Nauunawaan na ang Iran ay ngayon ay isang bukas na kalangitan para sa mga jet ng Israel at mga jet ng Amerika. Literal, ang mga eroplano ng pinagsamang puwersa ay lumilipad sa buong teritoryo ng Iran nang walang anumang hadlang. Bago ako mag-record ng ulat na ito, nagkaroon ng bagong serye ng pag-atake ng Iran laban sa Israel. Kinumpirma ng mga opisyal sa Israel na ang mga misil na ginamit sa huling pag-atake ay may cluster warheads. Ipinapakita nito na talagang nagsisimula ng gamitin ng Iran ang pinakamabigat nilang arsenal laban sa sibilyang populasyon ng Israel. Ang ganitong uri ng misil ay nagpapakawala ng maraming submunisyon sa ere, na nagpapalawak ng saklaw ng epekto at panganib. Sa mga urbanong lugar, doon bumabagsak ang mga tama. Kahapon ang pangatlo, at ngayon ay may malungkot akong balita tungkol sa direktang tama sa Beth Shemesh. Ikukwento ko ito mamaya. Sa ngayon, nakikita ninyo sa inyong screen ang video na kinunan ng isang mamamayang Israeli habang ini-intercept ang ganitong klase ng misil na mas matibay. At ngayong araw kung ano-ano na ang nangyari. Gusto kong simulan sa isang operasyon na mataas ang intensidad gamit ang mga stealth bomber na B-2, mga Amerikano ito, pinag-uusapan ang 4 na B-2 Spirit na lumilipad. Isang misyon na balikan. Makinig kayong mabuti. 36 na oras mula sa base ng Wittenman sa Missouri,
Ibig sabihin mula sa Estados Unidos hanggang sa puso ng Iran. 4 na eroplano ang mahalagang bahagi ng mga available na sasakyang panghimpapawid. At ang pinakakapansin-pansin ay hindi lang ang sobrang habang biyahe na ginawa nila, kundi ang mga bala sa digmaan noong Hunyo 2025 na tinatawag ng ilan na unang yugto. Nabanggit ang paggamit ng GBU-57, ang napakalaking bomba na kayang tumagos sa mga bunker para tamaan mismo ang malalalim na nuclear facilities gaya ng Fordo at Natanz. Pero ngayon, sa ikalawang yugto na ito, ngayong araw, nagbago na ang focus. Pinag-uusapan ang paggamit ng GBU-31 ang Hadam na may bigat na 2,000 libra at bawat B2 ay nagdala ng 16 sa mga bombang ito kaya may kabuuang 64 na guided munitions. Ano ang ibig sabihin ng pagbabagong ito? Sa madaling salita, hindi na nuclear program ang target dahil tinamaan na ito noong nakaraang taon, kundi ubusin ang conventional arsenal ng Iran gaya ng mga imbakan, mga tunnel na hindi masyadong malalim at lalo na ang mga reserba ng ballistic missiles. Sa madaling salita, alisin ang mga pangil na ginagamit ngayon ng Iran sa kanilang pagtugon. Patuloy na binabanatan ng Israel at Estados Unidos ang Tehran ngayong araw at nagkaroon ng isa pang malawakang pag-ataking panghimpapawid sa kabisera ng Iran. 12 ng Israeli na mga eroplanong pandigma na nakikipag-ugnayan sa mga puwersa ng Estados Unidos ay nagsagawa ng panibagong serye ng mga pag-atake. Iniulat ang direktang tama sa 2 napakasensitibong target, ngunit sa totoo lang, marami ang mga target, ngunit partikular na isa. Ang punong himpilan ng panloob na puwersang pangseguridad ay inilalarawan bilang sentro ng command at control na responsable sa mga komunikasyon. Pero bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok, nuan at puwersa ng rehimen sa lupa. Dagdag pa, itinuturo ito bilang bahagi ng panloob na panunupil laban sa mamamayang Iranian. At pangalawa, ang punong himpilan ng Tarala ayon sa impormasyong ipinamahagi ay tuluyang nawasak. Inilalarawan ito bilang pangunahing base para sa depensa ng Tehran laban sa mga banta ng militar, isa sa mga sentrong estratehiko ng sistemang depensibo ng rehimen ng Iran. Kasabay nito, pinag-uusapan din ang panibagong pag-atake lalo na laban sa mga depensang panghimpapawid sa gitna ng Tehran. Mga target, posisyon ng panlaban sa himpapawid, tagalunsad at ballistic missile network. At muli, may mga ulat ng mga pagsabog at mga haligi ng usok sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ibig sabihin, literal na binobomba nila ang iba't ibang lugar, hindi lang sa Tehran, ang kabisera, kundi sa buong bansa, sa loob ng ilang oras. At dito pumapasok ang isang mahalagang operatibong impormasyon na sa aktwal ay nagtatakda ng takbo ng digmaang ito. Iniulat na may higit sa 700 paglipad ng mga eroplanong pandigma at mga misil na pinakawalan mula pa lamang sa Israel sa loob ng 2 araw ng digmaan na ito. Ang opisyal na pahayag ay may ganap na kontrol sa himpapawid sa Tehran at inaatake ang mga tagalunsad ng ballistic missile, mga command center, mga sistemang panangga ng Iran at mga sentro ng pamumuno ng rehimen. Sa parehong linya, lumilitaw ang isa pang mahalagang punto, ang base ng Basij sa Tehran na tuluyang nawasak. Ang Basij ay ang voluntaryong paramilitar na milisya nasa ilalim ng Revolutionary Guard at nilikha pagkatapos ng revolusyon na kilalang kilala sa kanilang papel sa panloob na kontrol at panunupil. Kapag may mga protesta, ang pagtama rito ay hindi lang usaping militar, kundi pagtama sa panloob na lakas ng rehimen na siyang ginagamit para supilin ang lipunang Iranian. Ang ministro ng Depensa ng Israel, si Israel Katz, ay naglabas din ng isang matinding pahayag. Sinabi niyang magpapatuloy ang operasyon at hindi titigil hanggang matupad ang lahat ng layunin. Nagpasalamat siya kay Netanyahu para sa pamumuno at sa alyansang pampulitika kasama ang presidente ng Estados Unidos, si Donald Trump.
Iniulat din ang mga pag-atake sa pantalan ng Shahid Begesti sa timog silangan ng Iran. Ang nakikita natin ay hindi mga iisang operasyon lamang, kundi isang sistematikong pagbuwag ng kadena militar, mga imbakan, mga command node, mga radar, mga imbakan ng misil, at mga command complex. 8 lungsod sa Iran ang sabay na inatake ng puwersang panghimpapawid ng Israel at Estados Unidos. Nag-ooperate mula sa mga aircraft carrier, mula sa mga regional na base at mga stealth na plataporma na sa mismong sandaling ito hindi kayang matukoy ng Iran. Binuod ito ng tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng Israel. Inaatake ang sentro ng rehimen, mga sistema ng ballistic missile, kakayahang militar, depensang panghimpapawid, surface-to-surface at surface-to-air missiles, at mga command at control targets. Lahat ay ginagawa sa koordinasyon at pakikipagtulungan sa Estados Unidos. At kung ito ang ginagawa ng alyansa ng Estados Unidos at Israel sa digmaang ito, ang tanong ngayon ay, paano naman tumugon ang Iran? O sige, ikukwento ko kung paano, kakaiba talaga ang Iran. Iniulat ang isang malawakang tugon ng Iran na may kabuuang 1,484 na pag-atake sa loob lamang ng 2 araw na ito, 571 gamit ang mga misil at 873 gamit ang mga drone. Pinakamalala dito ang abot nila, makinig mabuti. 11 bansa ang naapektuhan o inatake ng opensiba ng Iran, isang bagay na hindi pa nakita sa makabagong panahon. Ang listahan na kumakalat tungkol sa bilang ng mga pag-atake na isinagawa ng Iran ay ang mga sumusunod. 97 misil at 283 drone. United Arab Emirates, 167 misil at 541 drone, karamihan ay na-intercept. Maganda ang kakayahan ng United Arab Emirates sa pag-intercept. Pagdating naman sa mga pag-atake sa Israel, mahigit 200 misil, 66 na misil. At ang iba pang mga bansang inatake ay ang Arabia Saudita, Jordan, Oman, na napag-usapan na natin kanina, Syria at Chipre, at itong huli ang Chipre ay hindi maliit na detalye. Iniulat na nagpakawala ang Iran ng 2 ballistic missile papunta sa bansang ito. Ang isa ay may layuning tamaan ang air base ng Britanya sa Akrotiri at ang isa pa ay nakatarget sa base ng Tekelia. Pareho itong mga soberanong teritoryo ng Britanya, mahigit 200 na mga misil ang lumipad sa ibabaw ng isla. Sa madaling salita, inaatake ng Iran ang teritoryo ng isang miyembro ng NATO. Maaari nitong baguhin ng lubusan ang labanan dahil matagal nang itinuturing ng Europa na problema lang ng Israel ang programa ng mga misil ng Iran. Ngayon, habang may mga misil na papunta sa pasilidad ng Britanya sa Cyprus, malinaw ang mensahe, kung kaya ng Iran, palalawakin nila ang labanan. Dahil dito, napipilitan ng Europa na makisali sa usapan na ayaw pa rin nilang pasukin hanggang ngayon. At sa gitna ng sunod-sunod na pag-atake ng Iran sa buong rehiyon, ngayon ay nakaranas ng matinding dagok ang Israel. Bandang 1:40 ng hapon, sa gitna ng pag-ulan ng 37 ballistic missiles na pinaputok laban sa Israel sa Beth Shemesh, malapit sa Jerusalem. Isang misil ang direktang tumama at nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 9 na tao at nag-iwan ng 51 sugatan. Ayon sa pulisya, naapektuhan ang unang tugon dahil sa sunod-sunod na pag-atake habang patuloy ang paghahanap at pagsagip sa guho. Sabi ng mga opisyal ng seguridad, bago tumama, nabigo ang tangkang pagharang at mas delikado pa, hindi nagpaputok ang arrow system sa misil na iyon. Agad na lumitaw ang malinaw na tanong, kulang ba sa mga interceptor? Tinitipid ba ang paggamit nito? Itinatanggi ng mga opisyal na mayroong pulisya para limitahan ang mga interceptor. Ang mga opisyal na. Sa ngayon, nagpakawala ang Iran ng mas mababa sa kalahati ng mga misil na pinakawalan nito noong mga unang araw ng nakaraang operasyon noong Hunyo. Pero sa ngayon, Iran. Sa pagkakataong ito, mas mababa sa kalahati ng mga misil ang pinakawala ng Iran kumpara noong mga unang araw ng nakaraang operasyon noong Hunyo. Ang depensa ay hindi ganap na selyado, hindi perpekto. Hindi ito 100% sa ngayon, nagpakawala na ng mga misil ang Iran. Malinaw na may nakalusot. Ang pagtama nito ay nagdulot sa atin ng mga nakakalungkot na larawang ito.
Ang pagsabog ay nagpabagsak sa bubo ng silungan kung saan naroon ang isang sinagoga at halos nawasak ng epekto ang 8 bahay sa loob ng compound. Patuloy pa ring nagtatrabaho ngayong gabi ang mga pangkat ng pang-emergency, home front command at mga bumbero. Narito ang pangunahing konklusyon. Ito, binibigyang diin niya dahil ang banta ng mga misil na lupa sa lupa ay literal na isang banta sa ating pag-iral. Nagbabala ang hukbong sandatahan na may paparating na mahihirap at komplikadong araw at nangangako ng isang sistematikong kampanya laban sa industriya ng misil ng Iran at laban sa aparato ng panunupil ng rehimen. Ngayon na ang tamang panahon para mag-subscribe ka sa channel. Pindutin mo ang kampanita para malaman mo kapag may bago akong video. At kung gusto mong makatanggap ng araw-araw na direktang notifikasyon ng mga update tungkol sa nangyayari dito, araw-araw, direkta sa iyong WhatsApp. Aktibo na ang channel membership na nagbibigay access sa grupong ito kung saan ibinabahagi namin ang mga video, larawan at araw-araw na balita. Sige, lilipat na ba tayo ngayon sa digmaang pandagat? Kumpirmado ng Estados Unidos ang paglubog ng frigate ng Iran na Hamaran sa Golpo ng Oman. Sa kabilang banda, iginiit ng Iran na inatake nila ang aircraft carrier na US Abraham Lincoln gamit ang 4 na misil. Mula sa Washington, idineklara nila na ang pag-edit ng mga video ang dalawang video ng aircraft carrier ay nagpapakita na hindi ito tinamaan, pero kasabay nito ay kinikilala na may mga nasawi. 3 sundalo ang namatay at 5 ang nasugatan. Ito ay sa mga pag-atake ng Iran sa mga base ng US. Ang labanan sa dagat na ito'y nagdulot ng pagsasara ng kipot ng Hormuz. Idineklara ito ng Iran at may ulat ng pag-atake sa mga barko. Lumabas ang kaso ng oil tanker na Skyline, inatake sa harap ng baybayin ng Oman. Nabanggit na inatake ng Revolutionary Guard ang 2 oil tanker dahil di sumunod sa utos ng pagsasara. Ibig sabihin nito, sinusubukan ng Iran na pasimulan ang kaguluhan sa mga pangunahing makikitid na daanan ng dagat sa rehiyon. At kung sakaling may magtanong kung bakit ito mahalaga, ito ay dahil sa langis at pandaigdigang kalakalan. At Hormuz, 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 at ng Hormuz, 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 at ng Hormuz, 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 ng Hormuz, Hormuz. Nagkakagulo ang merkado, kaya madalas marinig ang isang salita sa mga ulat. Ano ang mangyayari sa Black Monday? Black Monday, habang malapit nang magbukas ang mga merkado sa Asia, sarado ang Hormuz. Inatake ang mga langis at napinsala ang mga infrastruktura sa iba't ibang bansa. Dito mismo Lunes, Monday, biglang tumaas ang presyo ng ginto sa lahat ng merkado ngayon na para sa akin ay isa sa pinaka-nakakabahalang balita ngayong araw. Sabi ko na, hindi lang nagpaputok ang Iran sa Israel. Kabilang sa mga bansang inatake, ngayong araw ay naiulat ang pag-atake sa Oman at ang Oman ay hindi basta-bastang bansa. Ang Oman ay kilala sa kasaysayan sa pagprotekta ng neutralidad at naging tagapamagitan sa negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Hanggang sa mismong araw ng pagsabog, sa katunayan, mismong kalihim ng Iran na si Abbas Araghchi ay nagbitaw ng isang pahayag ngayon na tila nagpapakita ng lubos na pagkawala ng kontrol ng rehimen. Sinabi niya na ang nangyari sa Oman ay hindi nila desisyon, na inutusan na nila ang sandatahang lakas na mag-ingat sa mga target at na ang ilang unit ngayon ay kumikilos ng mag-isa, hiwalay, at sumusunod sa mga pangkalahatang tagubilin na ibinigay bago pa magsimula ang digmaan. Kapag binasa mo ito ng walang palamuti, iisa lang ang ibig sabihin nito. Kapag nasira ang pamumuno, tumataas ang panganib ng pagkakamali at paglala ng sitwasyon. At nakikita natin ito mismo sa nangyayari ngayon. Sa lahat ng kanilang paggalaw, na lumalampas na sa lahat ng hangganan at kung hindi pa yon sapat, ipinakalat ng mga state media ng Iran ang isang video na nagsasalita tungkol sa mga plano na atakihin ang mga base ng Estados Unidos sa rehiyon gamit ang mga eroplano na F-4 Phantom at inilabas nila ito. Ito ang video na nakikita sa screen na may halong propaganda gamit ang mga lumang eroplano F-4. Ang punto dito ay hindi ang eroplano kundi ang intensyon.
Mahalaga rin ang eroplano, pero layunin nitong ipakitang target nila ang mga target ng Estados Unidos. Sa himpapawid ng Iran, malayang nag-ooperate ngayon ang mga F-22 at F-35 na pinakabagong henerasyon mula sa Estados Unidos at Israel. Kaya parang kusa nang nagbibiro ang sitwasyon. Sige, bilang pangwakas, ibabahagi ko ang impormasyong kumakalat tungkol sa detalye ng pagpatay sa pinakamataas na pinuno ng rehimen, si Ayatollah Ali Khamenei. Sinasabing nagkaroon ng pagtutulungan sa pagitan ng Mossad ng Israel at ng CIA. Sinubaybayan si Khamenei sa loob ng ilang buwan. Minapa ang kanyang mga galaw, patuloy na sinusundan at inaalam ang kanyang nakagawiang pamumuhay. Pagkatapos, natukoy umano ng intelligence ang isang hindi pangkaraniwang pagpupulong na ipinatawag para sa Sabado. Ibig sabihin, kahapon ng umaga. Republika ang Pangulo ng Republika, ang Pangulo ng Republika, ng Republika, ang Pangulo ng Republika, Republika, ang Republika, Republika, Pangulo, Pangulo ng... Isang pagpupulong kung saan ipinatawag ang mga pangunahing lider ng Iran sa isang kompleks sa gitna ng Tehran na kumpirmadong dadaluhan ni Khamenei at ng kanyang anak. Isang tunay at limitadong pagkakataon na hindi dapat palampasin. Ang impormasyon mula sa intelligence ay agad na ipinadala sa Israel na napilitang magbago ng plano. Sa halip na ang planong pag-atake sa gabi na nakatakda sana noong Sabado ng gabi, ito ay binago sa isang pag-atake sa araw upang masulit ang pagkakataong ibinigay. Ang complex ay tinamaan at tuluyang nawasak at si Khamenei ay napatay kasama ng mga matataas na opisyal, kabilang ang mga mataas na pinuno ng seguridad at ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Malamang, tatalakayin pa natin ang iba pang detalye kung paano isinagawa ang operasyon na ito. Habang lumilipas ang mga araw, bilang panghuling pagsusuri, masasabi nating isinagawa ng Estados Unidos ang yugto laban sa pangunahing estratehikong bahagi at sa mga misil. Ang Iran, matapos mawala ng pamumuno at bahagi ng kanilang kakayahang pandagat, ay sinusubukang hilahin ang rehiyon papunta sa bangin. Bago bumagsak, kumbaga, kung babagsak ako, babagsak tayong lahat, ang malaking tanong ay, ano ang susunod sa mga susunod na oras? Pinananatili ng Iran ang tunay na pagsasara ng Hormuz kung susubukan nitong umatake sa mga base ng Estados Unidos. Paano kung ang Europa, na may mga misil na patungo sa teritoryong Britaniko, ay magdesisyong makisali sa sitwasyong ito sa Cyprus? Gaya ng ginawa ng United Kingdom na nagpadala na ng kanilang hukbong dagat at nakikibahagi pa nga sa ilan sa mga pag-atake laban sa Iran. Sa aking bahagi, patuloy kong susubaybayan ang lahat ng nangyayari araw-araw. Samahan ninyo ako. Sa update na ito, mag-subscribe kayo, i-share ang video na ito at huwag aalis ng hindi nag-iiwan ng like. Kita-kits, salamat!